hanggang sa namimigay na ng mga pagkain dito. Natapos ng makapag-blood test. Ayan sila guys. Kay ano sinanay. Sinanay. Dapat sa kayo pagpakulan dito. Ito kaya na. Nata Nagbe-breakfast po tayo at habang nagpapa-check up yung iba, gusto natin tawagin si Dr. Monique Alagon para sa mga paalala at maiksing lecture on angina o yung pananikip ng dibdib para medyo meron tayong awareness on ano yung mga dapat natin malaman at anong dapat natin iwasan kapag meron tayong mga ganitong symptoms. Okay? Siya si Dr. Monique Alagon. So, sa clinic po natin, sa Charity, madalas na siya makikita, kaya mag-follow up po kayo. Clinic. Monique Aragon. Si Dr. Monique Aragon guys. Magandang umaga po ulit, Dr. Mark Mombo. So, before po natin i-start yung ating official na program, yung mga lectures, marapatin po natin tayo ay humingi ng gabay sa ating may kapatid. So, tawagin lang po natin si Dr. Vincent Yu for a short prayer po. Hello. Good morning po. Tayo po tayong lahat para po sa Franklin prayer. So, let us put ourselves in the presence of the Lord, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Dear Lord, we gather in this event today to celebrate Heart Month. May this experience make our hearts full, fill our minds with knowledge, so that everything we will learn and do in this activity will lead to the benefit of all of our hearts and heal our sickness. In Jesus' name, amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Thank you, Dr. Vincent Yu. So, to start our program po, no? So, this morning, magkakaroon po tayo ng series of lectures. Ito po ating pulutan ng mga aral tungkol po sa angina. Ano po ba ang angina? Ang angina po, ito po ay isang terminolohiyo na ginagamit natin sa medisina para i-describe yung pananakit ng dibdib, no? Specifically, yung pananakit ng dibdib na maaaring dahil sa sakit po sa puso, no? Siyempre, marami pong sakit na po pwedeng mag-present ng sakit ng dibdib. Tulad po meron po tayong may mga muscle pain, pero yung mga ganun po, i-differentiate natin para po ito malaman ninyo kung yung sakit ng dibdib ba na naramdaman nyo posibleng sa puso o baka sa ibang cause tulad ng mga muscle pain. Para po syempre, kung kayo ay makaramdam ng ganong sakit sa dibdib, hindi din po kayo magpapanik o hindi po kayo mag-aalala na lahat po ng naramdaman yung sakit sa dibdib baka dahil po sa problema sa puso. So, to start, yung unang lecture po natin, ito po magdi-describe kung ano yung mga sintomas at saka kung ano yung mga possible na risk, no? O kumbaga ano yung mga meron yung isang individual na pwedeng magkaroon siya ng ganitong yung sakit sa dibdib na maaaring dahil sa puso. No? So, ang ating pong lecture ay si Dr. Monique Alagon. Siya po ay isa din sa ating mga cardio fellows dito sa Chinese General Hospital. So, Hello, good morning po, Dr. Alagon po, first year cardiology fellow. So,
Maikling lecture lang po ito. No? Sino sa inyo yung nakarinig na or familiar sa salitang angina? Taas yung kamay. Hindi familiar. So yung angina, sabi sa medical field, ang ibig sabihin lang po na nakatumbas ay chest pain, pananakit ng dibdib, or pananakit ng dibdib. No, yun po yung term namin. So pag sinabing angina, maraming pwedeng dahilan. No? Pwedeng cardiac ba yung cause sa puso, pwedeng sa muscle, tulad ng sinasabi ni Dr. Ong, minsan pulmonary yung cause, no, sa bagang balat. So, ito, brief lecture lang tungkol sa angina or paninikip ng dibdib. So, ano nga ba ang chest pain or angina? Ito ay pananakit ng dibdib na nangyayari kapag ang heart muscle ay kulang ang nakukuhang dugo na mayaman sa oxygen. So, in English po yan, parang kulang yung blood supply na dumadaloy para supplyan yung heart muscle. No? So, ang pagbawas sa daloy ng dugo ay tumatagal sa maikling panahon. So, kapag naibalik ang daloy ng dugo, nawawala ang sintomas ng angina. So, yun po yung transient lang, no? Pabilisan ng chest pain. Nabawasan yung blood supply, nawawala yung sulit pag na-reservoir na. So, ang kakulangan ng ginhawa ay maaari ding mangyari sa inyo. So, minsan, maliban sa paninikip ng dibdib, nakakaramdam din tayo parang masakit yung balikat ko or gumagala yung sakit, no, sa balikat ko, sa braso, sa leeg, minsan dito umaakyat sa panga, minsan sa tiyan or minsan sa likod, no. So minsan akala natin may mga pasyente tayo na ang presentation nila sumasakit yung tiyan, so akala nila hyperacidity lang, no. Minsan masakit yung likod, akala muscle pain. So syempre i-assess natin yun kasi minsan akala natin normal na tulog lang. Yung pala nag-aatake na sila sa puso. So pag nararamdaman niyo yung mga symptoms na yan at napapahalat kayo, pwede po tayong magpakonsulta agad sa mga doktor. No? Tapos na po kayo magpapaya. Okay, so ang ilang mga tao ay hindi nakakaramdam ng anumang sakit, ngunit may iba pang sintomas tulad ng paghingal o pagkapagod, hindi pagkatulong ng pagkain or indigestion. Yun yung mga tinatawag po natin na anginal equivalent, no? Yung sabi ko kanina na wala silang nararamdaman na paninikip ng dibdib or hindi sumasakit yung dibdib. Ang nararamdaman nila parang bakit biglang mabilis ako mapagod? Bakit biglang mabilis akong hingalin? No? Or minsan naman parang yung pakiramdam nila hindi sila natutunawan. No? So yung mga ganong pakiramdam or feeling, minsan equivalent na pala yun ng chest pain or angina. No? So pwedeng may cardiac problem lang pala tayo. So, ano ang angina at atake sa puso? So, pareho lang yung sanhi, no? Atherosclerosis. May familiar ba sa salitang atherosclerosis sa inyo? Or nabasa? Wala. So, ano nga ba yung atherosclerosis? So, ito ay ang pamumuo ng fatty substance o ang tinatawag na plaque sa coronary arteries. So, karaniwang nangyayari ang angina dahil sa isa o higit pang coronary artery ay makitid o baghagyang nagbabara. Kung makikita nyo yung picture natin, ito yung normal na ugat natin. Diba? Maganda. So, pag ganyan, normal. Pag ganyan, syempre, maganda yung daloy ng dugo. No? So, pag ganyan, walang nararamdaman yung pasyente. Pero ikumpara nyo po dito sa isa na may plaque, no? Or plaque build-up. Diba? Sumikip yung lumen niya. So pag ganyan, lalo na pag mas malala yung bara, hindi makadalo yung dugo, no, yung blood flow, yung blood supply na magsusupply dun sa specific part ng heart muscle natin. So pag ganun, nakakaramdam tayo ng angina or pananakit ng dibdib. So sino yung mga tao na at least na magkaroon ng atherosclerosis? May alam po ba kayo? Sino sa inyo yung mataas yung cholesterol? Yung mga na-check na yung cholesterol. Yan. May iniinom po bang gamot? Yung mga matataas yung cholesterol? Meron. So, maintain nyo po yun. Okay. Eh, yung diet, yung mga matataas yung cholesterol, kumusta po yung diet ninyo? Masarap kumain ng lechon. So, balanced diet po. Kasi, yan o, tingnan nyo, fatty substance. Kasi if yung artery, no, so, pangit yung blood supply pag ganyan po. Balanced diet, no? Whether fish.
So, next slide. So, ito. Ano ang pakiramdam ng may angina? May nakaramdam na ba nito sa description kanina? Wala pa. So, ito ay kadalasang nasa gitna ng dibdib o sa likod ng breastbone. So, dito. So, yung mga patient natin na masasakit yung dibdib na biglang nag-aatake sa puso, kadalasan yung presentation nila pag dinala sa ER, naka-clench dito sa dibdib. No, yung tinatawag natin Levy sign. So, yung angina, kadalasan tumatagal lang ng ilang minuto. Pero minsan, more than 10 minutes o hindi nawawala. No? Lalo na kung cardiac glucose, tapos kahit magbigay ng gamot, tapos hindi pa rin nawawala, yun, emergency yun. No? So may 4 na uri ng angina, stable, unstable, microvascular, and variant. Pero medyo technical na po yan. I-state lang natin, pero dadaanan lang natin, pero hindi na po natin isa-isahin pa. So ano ang mga sintomas ng angina? Ito, para nabanggit ko na kanina. So, pwede may paninikip o mabigat yung dibdib or yung tinatawag na chest heaviness. Minsan yung description po ng patient, parang may nakadagan na hollow block sa dibdib ko. No, gano'n. May naka-experience na po ba ng gano'n? Meron na. Okay, sige. Ito yung isa, paghingal o hirap sa paghinga. Okay? Ito yung isa, pressure, pag-isin o mainit sa dibdib. Minsan yung iba akala nila nagka-heartburn lang sila or nagka-acid reflux kasi masakit yung dibdib nila. Yun pala, cardiac na yung cause ng chest pain nila. Okay? Yung iba naman, nagkakaroon ng pangangalay o pananakit na maaaring kumalat sa braso, likod, leeg, panga, o yan. Yun yung tinatawag natin na nagra-radiate o gumagala yung pain. Minsan nag-uumpisa yung pain sa dibdib lang, minsan gagala na dito sa braso natin, sa balikat, hanggang sa likod, minsan masakit, or minsan hanggang dito sa may panga natin. No? Or yung iba naman, pamamanhid o pangangalay ng balikat at braso. No? Yung iba, pakiramdam na hindi pagkatunan. Yung kanina, sinabi natin, indigestion, at saka isa ay pagkapagod or yung mabilis mapagod. Yung dati, kung halimbawa normal activity mo dati, tolerated mo naman. Bakit ngayon biglang mabilis ako mapagod? Or pag ginawa ko yung activity na yon, sumasakit yung dibdib ko or hinihingal ako. Yung mga ganong bagay ko. So, ito pa, sabi dito, sa sintomas din ng angina, maaari na magkaiba ang maramdaman ng babae kumpara sa lalaki. So, itong mga ito, mas madalas maramdaman ng mga babae. No? Yung sakit sa likod, minsan di kasi nagpe-present as chest pain, no? Minsan sakit sa likod, or sa balikat, braso, or panga, yun na usual din kanila. No? Pero mas common siyang ma-experience ng mga babaeng pasyente po. No? Yung isa pang group ng population, to, sa matatanda o may edad, minsan ay nag-misdiagnose ang angina bilang arthritis, no? Kasi syempre, pag ikaw matanda ka na, tapos wala ka naman history na may sakit ka sa puso. Alam mo, wala kang sakit, wala kang maintenance na gamot, normal ka, healthy ka, tapos biglang sumakit yung dibdib mo or sa likod mo. So minsan akala natin arthritis lang. Common siya sa matatanda. So ang sabi dito, maaari sila makaramdam ng sakit sa likod, balikat, ng higit pa kaysa sa kanilang dibdib. Okay? So, ito, last slides na to, mabilis na lang to. Risk factor. So, anong ibig sabihin ng risk factor? So, pag meron ganito, mas mataas yung chance o mas prone ka na magkaroon ng angina. Pero kung mapapansin nyo, karamihan dyan sa nakalistang risk factors, ano sila? Modifiable, di ba? Yung pwede mong baguhin. No? So, pwedeng may gawin ka sa sarili mo para wala ka ng risk factors na yan. Diba? Halimbawa, itong una, unhealthy cholesterol level or mataas na cholesterol level. Yung mga nagtaas kanina na kamay na matataas yung cholesterol, compliant ba kayo sa maintenance medications ninyo? Okay. So, syempre, maliban sa medications, healthy diet din, no? Lifestyle. Mamaya may short lecture din about that. No? Yung may mataas na blood pressure or mataas na presyon. Sinong high blood dito? Ay, wala. May maintenance medication po ba? Wala. Sige. Anong kadalasang BP nyo? Yung nagtaas ng high blood dito?
blood kayo, ma'am? Anong usual na BP nyo? Ano ba ang normal na blood pressure? Alam mo ba? Ang normal na blood pressure is less than 120 and less than 80. No? Smoking or paninigarilyo, syempre pwede mong baguhin yan, no? Sir, naninigarilyo. So, kailan tayo titigil? Ngayon. Oo, ngayon. Di ba pwede hindi? Yung kaya sinasabi natin, yung mga ibang risk factors, kaya nating baguhin. No? So, nasa sarili na natin. Okay. Sinong may diabetes dito? Diabetes. Well, medyo madami. May maintenance po ba? Wala. May diabetes po. Pag may, nagpapa-regular check-up ba kayo? Nag-check yung fasting blood sugar? Kasi maliban sa mga may symptoms na nararamdaman, minsan mapayat sila, madalas umiki, parang uhaw ng uhaw, tapos palaging gutom, tapos pag na-check ka ng sugar mo, yung fasting blood sugar, more than 126, no? So, importante din na na-check yun, lalo na sa mga may edad na pasyente. Yung pa yung mga nalalaman kung ano yung diabetes. Oo, kasama yun, tsaka yung, yung laboratorio natin, kasama. Sige. Overweight or obesity, di ba tinimbang kayo kanina, tsaka kinuha yung height nyo? Doon sa paper nyo, nakita doon, may BMI. So, ilan ang normal na BMI? Alam ba natin? Hindi. Sige. Sa atin, sa mga Asian, sa classification ng normal is 18.5 no, to 22.9. So, kung pasok kayo doon, normal yung BMI po ninyo. No? Yung BMI, nakukompute po yun sa gamit yung height, yung taas natin, tsaka yung weight, yung timbang. No? Kaya kayo ganyan. Yung metabolic syndrome, narinig nyo na ba yung metabolic syndrome? Then, yung metabolic syndrome, kaya siya syndrome, at least 3 dito sa mga sasabihin ko. Mga pasyente na may abdominal obesity, malaki yung tiyan, may high blood, may diabetes, ano pa ba, mababa yung good cholesterol or yung HDL na tinatawag, or mataas yung LDL or yung bad cholesterol or tsaka yung triglycerides, no? So, paano natin masasabi na may abdominal obesity yung pasyente? Example, ikaw ma'am, ilan yung waist circumference mo? Normal siya. So, ang isang pasyente ay increase yung risk or mas mataas yung chance na magkaroon ng metabolic syndrome. Sa babae, pag ang waist circumference nila, yung waistline, 35 inches pataas, tapos sa lalaki, 40 inches sa pataas. Si doktor kaya ilan yung waist circumference? Dok, hindi ako kasali. Ay, di daw siya kasali. So, sige, huwag na natin tanongin. Secret ni Dr. kung ilan yung kanyang waist circumference. No? Tapos, ang blood pressure, di ba, ang sabi natin kanina, ang normal, less than 120 and less than 80. So, yung mga pasyente na may blood pressure na 130/85, mataas yung chance nila na magkaroon ng metabolic syndrome. No? Tsaka yung blood sugar na 100, mataas. Kasi ang normal na blood sugar natin, less than 100. No, pag 100 to 125, nasa borderline ka na, pre-diabetic ka. Pag 126, yun yung diabetes ka. So, ano pa ba? Yung triglyceride, kung nakapasyek kayo, pag 150 pataas, increase din yung chance. Okay? So, yung physical inactivity, yung mga sedentary lifestyle, ay mga trabaho, madalas lang nakaupo, mamaya babanggitin kung ano ba yung exercise or ilang minuto ba ng exercise yung kailangan nyo na para maging healthy tayo. Siyempre, yung older age, ito, hindi non-modifiable na to. Ito yung mga hindi natin siya hindi natin na mababago kasi edad yan at saka yung history po, yung family history. Silang dalawa lang yung non-modifiable. So kung titingnan ninyo, karamihan sa risk factor or yung magdadala sa individual na mag-increase yung chance na magkaroon ng angina,
karamihan sa kanila kaya nating baguhin or pwede nating maiwasan. No? So, sa ngayon, hanggang dito lang po muna yung lecture natin. Yung susunod po na lecture, tawagin natin. No, thank you po sa pag-report. Ano po yun? Tungkol dito sa may acid namin. Anong uric acid? Katulad nito mo, may 7.1. Ano pong ano niyan? Value? Nakalagay po ba dyan? Kung patingin, sir. Depende po sa nakalagay kung ano. Depende sa reference natin. No, magkaiba kasi sa lalaki, tsaka sa babae. So, ito, dalawa kasi sir yung yung unit natin, no? 7 milligram per deciliter. Kung 7, so medyo mataas ka. Mataas ka sir kung 7, no? Kung sa milligram per deciliter, mataas. Excuse me. Mamaya, bibigyan po natin sa So, consultation. ganito po, Salamat po. so, maraming salamat, Dr. Alagon. So, meron po ba sa inyo, meron pang ibang katanungan? So, bibigyan po natin ng time para kung may mga questions po kayo for the lecturer, pwede nyo pong i-raise yun and then we will answer. Sige po. Tanong ko lang po, ano po yung normal yung normal po na dami ng ihi nila day ng babae at saka lalaki po? Wala How many times? yung experience. Dami ng pilis. Basta, tuwing nag-output is more than 30 cc per hour. Marami ka bang umihi? Mapapansin mo yun na nag-iba sa normal mo na ihi. No, madalas ka bang umihi? Okay, normal na Ang response. palong po man, may mga reseta po kami sa mga gamot. Oo. Saan po namin dapat? Kahit saan po, kahit sa pinakamalapit na batika sa bahay Pero ninyo. meron po kayo pang-bibigay. Pang? Wait lang po. Tatalangin natin. Sige, mamaya po may mga gamot na available. I-check na lang po kung meron available na nakareseta sa inyo. Yes po. Donna, yung uric acid ko, sulat niya low. So, mababa. So, okay ba siya? Pag mababa, wala naman po tayong So, kailangan. kain ako ng kain ng mga beans na peanuts. Yung normal or adequate na amount lang. Pero wala naman tayong problema dun sa okay? Si ma'am, may question yata. Sino pa po may question? Pwede niyo pong i-reserve yung question at the end of the lecture ng ibang sasalita. Okay? Thank you po. Okay, sige. Maraming pong salamat.